Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Ang taon ay 1968. Ito ang taon kung saan nakaranas ng isang nakakakilabot na pangyayari si Lola Remedios na ibinahagi niya sa kanyang apong si Lenny. Ayon kay Lenny, nakasanayan na niyang makinig ng mga kwento sa kanyang Lola Remy bago siya matulog. Nakahiligan na niya iyon dahil sa talaga namang nakakawili. Pero may isang kwento ang kanyang lola na talagang tumatak sa kanyang isipan. At iyon ay nung panahon na nag-aaral pa ito. Ayon kay Lenny, 7 na magkakapatid sila Lola Remy. At siya ay pang-4 sa kanila. Kahit malayo ang kanilang pinapasukang paaralan, ay tinatyaga nilang lakarin iyon. Minsan nang pauwi na sila mula sa paaralan at kasabay niya ang isang pinsan at kaklase na hindi rin iba, pagkat malayo nila itong kamag-anak, ay may naranasan silang nakakapangilabot na pangyayari. Ang bahay nila Lola Remy ang pinakamalayo sa kanilang tatlo. Nang paakyat na sila sa bundok, ay sinimulan na nilang mamulot ng mga tuyong dahon ng nyog para may magsilbi silang ilaw kapag tuluyan ng lumaganap ang dilim. Nang nasa bandang kalagitnaan na sila paakyat sa bukid, ay nagsisimula ng dumilim, kung kaya sinindihan na nila ang mga hawak nilang tuyong dahon ng nyog. Nang biglang nakarinig sila ng malakas na tunog ng kalabaw. Kanilang inilawan kung saan nagmula ang tunog na iyon dahil sa pag-aalala nilang mapatid sila ng lubid nito. Ngunit nagtaka sila dahil sa wala silang nakitang kalabaw. Kahit pa nga iniikot na nila ang hawak nilang mga ilaw. Kinabahan sila Lola Remy ng oras na iyon, kaya may pagmamadali na nilang binaybay ang daan. Nang masapit na nila ang mabatong bahagi ng daan, ay medyo napabagal sila dahil nag-alala sila noon na baka masaludsod sila ng mga matatalim na bato na nakabaon sa lupa. Nang biglang nakarinig sila ng malakas na pagaspas na noon pa lamang nilang narinig, at masasabi nila kaagad na malaki iyon. Maya-maya ay narinig nilang tila dumapo iyon sa isang puno, at bigla na lamang nilang narinig na bumagsak ang isang buwig ng niyog, kung kaya nagtakbuhan na sila dahil sa alam nila sa kanilang mga sarili na kaya bumagsak ang buwig ng nyog na iyon ay dahil sa talagang malaki ang dumapo roon. Sumigaw na rin sila Lola Remy at humingi ng tulong. Pinanatili nilang hindi sila nawawalan ng liwanag, kung kaya mahaba pa ang dahon ng nyog na kanilang hawak, ay nagsisindi na uli sila ng isa pa. Bagaman hindi nila nakikita ang nilalang dahil sa ayaw naman talaga nilang makita iyon, ay buo sa kanilang sarili ang paniniwalang hindi maganda ang pakay noon sa kanila, at lubha iyong mapanganib. Konting takbo pa at malapit na ang daan papunta sa bahay ng pinsan ni Lola Remy. Di nagtagal ay naaninaga nila ang tatay ng pinsan niya na tumatakbong papalapit sa kanila.
Pauwi na raw ito mula sa pagsusuga ng kanilang mga alagang baka nang marinig na nagkakaingay sila. Sinabi nilang mayroong sumusunod sa kanila. Agad na hinugot ng tiyuhin ni Lola Remy ang kanyang itak. Itinaga iyon sa lupa at sinigawan ang nilalang. Iniangat naman nila ang hawak nilang ilaw na naglalagablab ang apoy. Nang biglang mula sa puno ng nyog ay may lumipad na isang nilalang na kasing laki ng tao at ang lapad ng pakpak nito. Iyon ang unang pagkakataon na nakaranas si Lola Remy patungkol sa mga aswang. Nang minsan namang nasa paaralan sila, ay sinabihan siya ng kanyang maestra na mamayang uwian ay samahan siya nito sa kanyang bahay dahil sa marami itong mga dala. Noon kasi ay uso pa na ang mga mag-aaral ay nagdadala ng mga panggatong para sa kanilang mga guro. Kung minsan naman ay saging o kung ano-anong produkto na mayroon sila bilang tulong na rin at pagpapasalamat sa mga guro dahil sa pagtsatsaga ng mga ito. Ayon kay Lenny, kwento ng kanyang Lola Remedios ay malapit daw talaga sa kanya ang kanilang maestra. Madalas nga ay pinasasabay siya nito sa kanyang pagkain at binabahagi na ng baon nitong ulam. Sinabihan ni Remy ang kanyang mga kasabay sa pag-uwi na hintayin na lamang siya ng mga ito doon sa kanto ng daan dahil sa sasamahan pa niya ang kanyang maestra sa bahay nito. Kung kaya ganun nga ang ginawa ng kanyang dalawang pinsan. Nang nasa bahay na siya ng kanilang maestra, matapos niyang mailapag ang mga panggatong sa ilalim ng dapog at ang saging sa kanilang mesa, ay nagpaalam na siya. Habang nasa kwarto at nagbibihis naman ang kanyang maestra, ay sinabihan siya nito na wag munang umuwi at kumain na muna. Tumanggi siya at sinabing naghihintay ang kanyang mga pinsan na siyang kasabay niya sa pag-uwi. Nang palabas na siya at mapadaan sa kwarto, ay napansin niya na nakaawang ang pinto noon. Kung kaya di sinasadyang napasulyap siya dito. Nakita niyang hindi naman pala ito nagbibihis. At may nakita pa siyang isang nilalang na nakahiga sa papag. Ngunit di niya makitang malinaw kung ano iyon sapagkat natatabunan ng kanyang maestra na nakadagan dito. At kanyang dinidilaan iyon nang ilabot siya sa kanyang nakita. Nagmadali na siyang lumabas ng bahay at sa garalgal na tinig ay muli siyang nagpaalam at sinabing siya ay aalis na. Pagdating niya sa tagpuan nilang magpipinsan, ay mas pinili niyang manahimik na lamang. Nang mga sumunod na araw, ay hindi na siya sumasabay sa kanyang maestra sa pagkain. Nagdadahilan na lamang siya dahil sa naiilang na siyang talaga at may nararamdaman ding takot. Isang hapon na mag-uuwian na sila, ay muli siyang nilapitan ng kanyang guro at kinausap na kung maaari ba niyang samahan ito sa kanyang pag-uwi. Dahil sa marami na namang dala, tumanggi siya at sinabing marami pa siyang naghihintay na gawain sa kanila. Sinabi ng kanyang guro na hindi naman daw siya magtatagal at makakaalis na kaagad matapos na maihatid sa bahay nito. Hindi na makaisip pa ng ibang dahilan si Remy, kung kaya sinabi na lamang niyang isasama niya ang kanyang dalawang pinsan para hindi naman sila mainip sa paghihintay sa kanya. Natuwa naman ang kanyang maestra at sinabing mas mabuti nga daw iyon dahil sa marami sila na magbibitbit ng kanyang mga dalahin. Nang nasa bahay na sila ng guro at matapos mailapag na ang mga daladalahan nito, ay mabilis na nagpaalam si Remy. Nagsabi ang maestra na kumain na muna sila
ng nilagang saging at biskwit. Tumanggi si Remy at pinaalaala sa kanyang guro ang ukol sa mga naghihintay niyang gawain sa kanila. Papalabas na sana siya nang bigla siyang hawakan sa kamay ng dalawang pinsan at sinabing sandali lang naman daw iyon. Pabulong na sinabihan niya ang mga ito na hindi nila alam ang kanilang mga sinasabi. Na nagtatakang naitanong naman sa kanya ng isa niyang pinsan na bakit naman daw, kakain lang naman sila. Sa puntong iyon ay wala nang nagawa pa si Remy kundi pagbigyan ang dalawa niyang pinsan. Basta dalian lamang daw nila. Iginala ni Remy ang kanyang paningin sa loob ng bahay ng kanyang maestra. Napansin niya na wala itong masyadong kasangkapan. Wala din siyang napansin na salamin. Ang alam nila at ng karamihan ay tanging kapatid lamang nito ang kasama niya sa buhay. Na ilang beses na siyang nakakapunta sa bahay nito ay hindi pa niya nakita kahit na minsan. Nang matapos na sila sa pagkain ay nauna nang tumayo si Remy at nagpaalam na ito sa kanyang maestra. Nagpasalamat naman ito sa kanila. Nang palabas na sila ng pinto, ay naitanong bigla ng pinsan niya kung nasaan ang kapatid nito. Tila nag-isip pa ang guro bago ito nakasagot. Sinabi nitong nasa kanilang silid daw at natutulog. Hinila na ni Remy sa kamay ang isang pinsan upang magmadali ito na parang may balak pang makipagkwentuhan sa kanyang maestra. Nang nasa daan na sila, ay nagpasya na silang ilabas ang kanilang mga ilawan dahil sa magdidilim na. Sinubukan din nilang manguha ng mga tuyong dahon ng nyog upang may pangreserba sila. Nang biglang makarinig sila ng isang malakas na tunog ng isang baka na sa pagkakarinig nila ay parang nasa tabi lang nila iyon. Kaya mabilis nilang itinapat ang ilaw doon, ngunit wala silang nakita. Kaya naibulalas ni Remy na iyan na nga bang sinasabi ko eh. At sinabihan na niya ang mga pinsan na magmadali na sila. Maya-maya ay biglang dumilim ang kanilang nilalakaran nang may isang malapad na anino na parang tumabon sa kanila. At kasabay noon ay yung malakas na pagaspas na minsan na nilang naranasan. Tumakbo na sila at sinimulan na ring sumigaw na humihingi ng tulong. Sinindihan nila ang isang dahon ng nyog na hawak ng kanyang pinsan at mabilis na naglagablab ang apoy noon. Iniangat nila ito sa pag-aalalang manggagaling sa itaas ang nilalang na sumusunod sa kanila. Naririnig pa nila ang huni noon na nakakadagdag ng kilabot sa kanila. Ayon pa kay Lenny, sa paglalarawan ng kanyang lola, ay talaga namang nakakasindak ang huni noon. Pero lalo silang natakot, nasukat himatayin silang magpipinsan nang maramdaman ang pakpak noon na dumaplis sa kanilang mga ulo. Kung kaya, napatili sila at hindi na maawat sa pagsisigaw na nag-iiyakan na rin dahil doon na ang kanilang mga hawak na ilaw ay muntik pang mamatay dahil sa lakas ng hangin na dala noon. Di nagtagal ay may naaaninagan silang tao na papalapit sa kanila mula sa harapan. Sumigaw sila at nanghingi ng tulong. Laking gulat nila nang tuluyan na itong makalapit at mapagsino nila ang tao. Iyon ay ang maestra ni Lola Remy. Iisa ang tumakbo sa kanilang mga isipan. Papaanong nauna pa ito sa kanila? Gayong wala naman silang nakikitang ibang daanan dahil sa masukal ang magkabilang gilid ng daan. Inalo sila nito at sinabing pakalmahin ang kanilang mga sarili na tumigil na daw sa pag-iyak.
Sinabi nitong ligtas na sila kahit pa nga kanila pa ring naririnig ang nakakakilabot na tunog ng nilalang na iyon. Paulit-ulit nilang sinabi sa maestra na nariyan pa rin yung nilalang na may balak na masama sa kanila habang patuloy sila sa pag-iyak. Pumunta ang maestra sa gawin nilang likuran at may isinigaw ito na hindi nila naintindihan. Pero sa kanilang pagkakarinig ay tila nagalit ito sa nilalang. O mas tamang sabihin na parang pinagalitan niya iyon. At ilang sandali lang ay nawala na ang huni nito. Umalis na iyon at iniwan na sila. Nakauwi naman sila ng maayos sa kanya-kanyang bahay nung gabing iyon. Makalipas ang ilang araw, habang inihahanda ni Remy ang kanyang baon upang kumain, ay nilapitan siya ng kanyang maestra. Dala rin nito ang kanyang baon at nagsabi na kung maaari ba siyang sumabay sa kanya. Tumangulang naman si Remy. Habang kumakain ay nagkwento ang kanyang maestra. Nagtapat ito sa kanya. Alam nila na taga-ibang lalawigan ang kanilang maestra at dayo lamang sa kanilang bayan. Pero marami pa pala silang hindi nalalaman tungkol dito. May lahi umano talaga silang aswang at tumakas lamang sa kanilang lalawigan dahil sa nanganganib ang kanilang buhay at upang makapagsimula na rin ng panibagong buhay sa kanilang bayan. At anak daw niyang talaga ang ipinapakilala nitong kapatid. At iyon ang nagtangka sa kanila. Hindi daw kasi nito kaya pang pigilan ang sarili sa tuwing susumpungin. At ayaw naman daw niyang itali ito sa tuwing umaalis siya ng bahay para pumasok sa paaralan. Kaya nga, iyon daw ang malaking problema na kanyang kinakaharap. Sinabi pa nito sa kanya na hindi nila hangad na makapaminsala. Nakiusap ito na wala na sanang makaalam ng tungkol sa kanila. Nangako naman si Remy. Pero makaraan lamang ang ilang linggo ay nabalitaan na lamang nila na wala na ang kanyang maestra. Lumipat na raw ito kung saan ay walang makapagsabi. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin sa pagkakataong ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalaghan. At bago po tayo tuloy magwakas, ay bibigyan daan po muli natin ang ilang mga pagbati sa mga masusugid nating taga-subaybay. Binabati po natin sila Evelyn Garcia, Manuel Cuenca, Melanie Polinag, Jasmine Sena, Josh Javier, Marites Guevara, Paulo Patrick, Victor Salmurin, Karen Mendoza, Maria P. De Vierte, Ser Seira, Aurora Bergonya, Ariel Torreblanca, Dino Castor, John Reniel Sakate, Mami Marie and Sassy Ayesha, Bonsai Chua, Krish de la Cruz, Luna Ray Perez, Retzel Mo, Celso Gascon, Malik Mata, Aisha Bisario, Presbyteros Rose, Ben Carl May, Ronda Jacques, Samuel B. Sapal, Luz Aclaro, Helen de la Cruz, Janelle Correa, Jonald Brucal, Nolan Shapno, Vanessa Apilat Galia, Lily Santiago, Janet Berol, Maria Victoria Mercado Gonzales, Emilia Kilason, Reynante Handig, Shine Badilla, Burns Streamlight, Arturo Bacang, Sweet Lady Centeno, Kent Barrel, Anita Tokong, Nish TV, Roman Jones Salinas, Sylvester Sebastian, Don Diaz, Culona Carding, Miss Neng Shahin, Vana Tonhok, Marjun L. Catamora, Divina Dequaten, Joy Ann Hinova, Foxtrot Oscar,
Erlina Kokjin Magnuson, Ismiami Laurel, Bonsai ng Sapian, Rowena Diaz Velasco, Resi Madrid, Dimples Yumi, Carmelo Sena, Lloyd Trapas, Haroko Moto, Emery Enoch, Jim Torribiano, Justin Rubio, Cleofe Guerre, Eduardo Asentado Jr. Nagpapasalamat din po tayo sa lahat po ng mga kababayan nating OFW at Marino sa buong mundo na patuloy na sumusubaybay at nakikinig sa ating mga kwento. Gayon din sa lahat po ng ating mga silent listeners. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po at hanggang sa muli.